fam, welcome back to another vlog. So it's our third day here in Roma, Italia. And for today's video, pupunta tayo ng St. Peter's Basilica. Also, we're gonna visit yung Colosseo in Rome. And tatry din nating daanan mamaya yung Trevi Fountain. So I'm super excited fam for this itinerary kasi St. Peter's Basilica yan. Yan talaga ang gusto nating puntahan. Although kahapon sarado siya, kaya hindi natin siya napuntahan. And ngayon, babawi tayo ang aga nating aalis. Kasi diba, hindi tayo nakaalis na kahapon. So 6:25 pa lang ng umaga ngayon. And naka-ready na akong umalis. Ayan. Aga ko nagising around 5 AM. Gising na ako tapos naligo and nag-ayos agad ako. Kasi it's a Sunday today and St. Peter's Basilica, maraming pumupunta dyan any time of the day. Pero according to my research, maganda daw pumunta ng maagang maaga like before 7 AM. May tao na pero hindi pa ganun kahaba yung pila. Kasi pagdating daw ng 9 AM, yan na magdadatingan na yung mga turista at pipila na sa St. Peter's Basilica. So free naman ang entrance doon, kaya wala man tayong kailangang i-prepare na babayaran. So tara, labas na tayo. Ready na ako fam. Dali lang natin yung coffee natin na tinake out from Carrefour kahapon, yung Starbucks. Tapos, yan natin kung may madaanan tayong sandwich place dyan. Let's grab a bite. Tapos, punta na tayo ng St. Peter's Basilica. So tara, labas na tayo. Okay, nasa labas na ako. O diba, ang aga natin. Nagpa-flashlight pa ako. Ang dilim dun sa paglabas ng room. Wala nang ilaw, maybe because umaga na. 6:30 na ng umaga ngayon. And ang dilim pa dito sa Roma. Ayan, parang gabi pa. Anong temp ngayon? Ang temp ay 6 degrees. Let's go! Dito tayo. I'm here na sa bus stop. Ang aga natin, grabe. Sobrang early bird for today. Tayo lang natin yung bus natin dito. Yan, ang dilim pa oh. Yan yung kanilang tap and go. Diyan mo itatap yung credit cards. Senti l'eco di storie lontane tra le barche e le strade di pietre romane. Ogni giorno qui. Okay, nakababa na ako ng bus. Na maglalakad tayo for 5 minutes going to the Basilica. We're super early. Ang saya. Yan, hububukan liwayway na. Ito yung mga fountain na may libreng water, oh. Magandang umaga, Pilipinas. Lumipad ang aming team papunta dito sa Roma, Italia. Char! Good morning fam, nandito na tayo sa ating first stop, ang St. Peter's Basilica. Ito talaga yung pinunta natin dito. Alam nyo fam, hindi ko akalain na makakapunta tayo dito. Dating napapanood lang natin sa mga news, syempre nakikita rin natin sa mga vlogs, blog posts, sa Instagram. And now we're here. Hindi ko akalain na makakapunta tayo dito mismo sa Vatican City and sa St. Peter's Basilica. So alas 7 na ng umaga ngayon and maririnig natin fam na may nagre-ring ng bell sa loob ngayong alas 7 ng umaga. And nauna tayo sa mga tourist. Ang aga talaga natin. Nakikita ko ngayon palang nagdadatingan ang mga group tours and papunta sila doon sa kanan. Doon yata ang entrance to the St. Peter's Square. Pero bago tayo pumunta doon, bigyan ko muna kayo ng some facts about the St. Peter's Basilica. Number 1, ito palang St. Peter's Basilica ay dedicated sa martyrdom of St. Peter. Isa siya sa 12 apostles ni Jesus Christ. Number 2, alam nyo ba na si St. Peter is often considered as one of the first leaders of the Catholic Church. And para i-commemorate si St. Peter, si Emperor Constantine I ay nag-decide na magpatayo ng church dito sa Vatican City. And alam nyo, one interesting facts fam about the St. Peter's Basilica, yung tomb mismo ni St. Peter ay nakalagak dito mismo sa ilalim ng St. Peter's Basilica. Also fam, ang St. Peter's Basilica ay ang tinaguri ang largest church in the world. And last fun fact natin fam about the St. Peter's Basilica, alam nyo ba na 91 popes ang nakalibing dito sa St. Peter's Basilica? Kasama na dyan ang probably the most beloved pope of all, si Pope John Paul II, who was buried here in 2005. So yeah, those are the fun facts of the St. Peter's Square. Again, I'm so happy na finally nakapunta na tayo dito fam. Hindi natin akalain in our wildest dreams na makakapunta tayo dito. Ayan, nandito na tayo. So, thank you Lord. Thank you Lord talaga that I was able to go here. Siyempre fam, thank you sa inyo. Kundi dahil sa support nyo ever since, diba? Since the beginning pa lang ng ating YouTube journey, nandyan na kayo, nakasupport sa akin. And ayan, hanggang ngayon na nakapunta tayo ng Vatican, nandyan pa rin kayo. So, maraming
pasasalamat. Pag mga ganitong sena talaga, I really feel emotional kasi sobrang saya lang na gagawa na natin yung mga dreams natin. Napupuntahan natin yung mga lugar na akala natin hindi natin mapupuntahan in our lifetime. Okay, now we are advised to exit muna the vicinity dahil may police check na gagawin sa area for around 30 minutes lang daw. After nung police check, pwede na raw ulit bumalik dito sa vicinity. So sakto lang, nakakuha na tayo ng mga pictures and videos and it's time na makapag-breakfast tayo sa labas. Tapos gusto ko ulit bumalik. Gusto ko makita na medyo marami na yung tao. Nauna tayo. Okay, ito na pala yung pila papasok ng St. Peter's Basilica. Konti pa lang, di ba? Ibig sabihin, nauna talaga tayo. So nice. Hindi na ako nakapag-breakfast pala. Kasi inisip ko kung kakain ako. Ahaba na ng bongga yung pila. Ngayon pa nga lang nagdadatingan na sila, di ba? Mamaya na lang tayo kumain. Pasok muna tayo ng St. Peter's Basilica. Ito na yung security check nila. Pero bago to, meron pang mga police dun sa entrance. I-check pa rin. Maigpit ang security pala dito. Parang triple check sila. Alright, pasok na tayo sa security check. Alas 8 na. Parang mga isang oras yung pinila natin, no? Ang aga ko pa niyan, ha? What more pa pag mamaya-maya pa. So, maaga rin kayo pumunta dito pa para maaga kayo makapasok. Yan na ang St. Peter's Basilica. Wow! OMG, ang ganda. Tapos may mga statues pala siya dyan sa taas, na nakapalibot. Ay, ang ganda. Tingnan nyo fam, tayo pa lang yung magpipicture dito. Grabe, early access to St. Peter's Basilica. Iginalingan natin for today's video. Diba? Nagpicture ulit ako fam sa St. Peter's Basilica. Grabe, ang saya maka-early access! Woohoo! 8 a.m. pa lang, grabe. And tumutunog na ulit yung bell nila. Every hour yata siya tumutunog, no? So halika na, pasok na tayo sa St. Peter's Basilica. Ito pala yung La Pieta na gawa ni Michelangelo. Original daw ito na nandito. Kaya makikita nyo, nakatakip siya ng glass. Kasi pinaprotektahan talaga siya dito. Oh my God, napakaganda dito sa loob, fam. Tignan nyo yung details ng ceiling, pati yung mga statues. Wow. che di vive e regna nei secoli dei secoli. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, il tuo Figlio generato prima di tutti i secoli, oggi presentato al Tempio e proclamato dallo Spirito Santo gloria di Israele e luce delle genti. E noi esultanti andiamo incontro al Salvatore e con l'assemblea degli angeli. Okay, one last view of the St. Peter's Basilica before we head out.
Okay, nakalabas na ako, fam. Grabe, I was getting so emotional sa loob. Parang natitiri ay ako na nandun tayo sa loob. And we were able to heard a mass. Grabe. What a surreal experience na nakapakinig tayo ng mass dito sa St. Peter's Basilica. Okay, pa-exit na tayo. Dito pala sa right ang exit. Nagdadatingan na yung mga tao. Ayan o. Hindi ko alam kung kita sa camera, medyo malayo. Nag-pray din ako sa loob. And of course, nagpasalamat sa lahat ng mga blessings na nare-receive natin. Sinama ko kayo sa prayers ko, fam. Sabi ko yung fam, lahat ng mga prayers ng fam. Sana to pa rin ni Lord. Sana maging healthy kayo, fam. And maging masaya. And makamit ang peace. O, diba? Sinama ko talaga kayo sa prayers ko. Lahat-lahat na tayo. Damay-damay na to. Kasi minsan lang tayo makapunta ng Vatican, diba? Anyway, labas na tayo. Ayan. Ayan yung security, oh. Itong mga statues na to sa taas, mga saint daw ito. Statues of saints. Okay, let's say goodbye to Vatican City. Exit na tayo. Sobrang worth it nung ang aga nating pumila. 'Di ba? Alas 9 tapos na tayo. So if you're planning to come here, pila rin kayo ng maaga. Fam, gising kayo ng maaga. Exit na tayo dito. Bye, Vatican! Thank you so much! Okay, fam, nandito ako sa Via del Corso. Parang ito yata sa mga shopping streets dito sa Rome. And nag-taxi ako papunta dito. Tinry ko naman na mag-taxi. And ang minimum fare pala ng taxi is 9 euros. So from Vatican going here, 11.5 euros yung binayad ko. Pwede pa rin ang credit cards. Ito siya. Tingnan nyo, may Apple Store, may New Balance doon, Timberland, Armani is here. Nakita ko pa marami pang mga shops doon, Mango, and marami pa. Tinilakad natin, oh, Timberland, 102 euros. 90 euros, Boots. May New Balance din, oh. Pero sarado pa. Parang 10 AM sila nag-open dito. Ayan, oh. Since sarado pa mga shops, maghanap muna tayo ng cafe. Tayo ay mag-breakfast muna. May Starbucks pala dito eh. Sige, try nga natin ng Starbucks. Para makatry naman tayo ng Starbucks in Europe. Ay, sarap ang init. Ay, ang ganda ng mga tumblers nila. Italy. And ang dami nilang pastries. May donuts, cookies, croissant. Marami pa doon. Magkano kaya ang drinks dito? Tignan natin. Yan yung mga prices ng coffee nila. White chocolate mocha, 4.3 euros yung tall. 20 is 5.3 euros. Okay pa, magkape muna tayo. Breakfast. Diba? Kasi inuna natin ang Basilica. We have Toast Classico and iced coffee. It's good. May ham siya tapos natutunaw na yung cheese sa loob. Sarap. Total nito ay 11.3 euros. Can I just say na yung mga pormahan ng mga tao dito, ang gaganda. Parang silang nagpa-fashion show palagi. Naisip ko, ito yung mga pormahan nila David and Angelique dito sa Euro. Ganong levels, ang gaganda ng mga damit talaga. Kaya lang, share ko lang. Kain muna tayo. And we're done with breakfast. Sabi, ang ganda oh. Napaka-instagrammable talaga ng lahat dito sa Roma. Wow, ayan na yung Uniqlo. Let's visit Uniqlo. Tapos may Zara din yata dito sa kanan. So Zara, tiyan natin, naka-sale daw sila. Kaso sarado pa yung Zara. Yung Uniqlo kaya. 10 AM daw mag-open yung Uniqlo eh. Ang saya, may opening yata dito. Hamleys. Oh. The finest toy shop in the world. So it's a toy shop. Ang cute. Mango, there's Mango, and Uniqlo. Nahintay ko lang magbukas yung Uniqlo. Yan, nagsukat ako ng down jacket. Kasi naisip ko na nga dito bumili ng jacket, kaya ako masyado nagdala. And sakto, malamig-lamig pa ngayon sa Europe, magagamit natin. Ganda, no? Ito siya, ang ganda, no? Down coat siya. Oh. Tapos naka-sale, 89 euros na lang. Ito siya, oh, 89 euros na lang.
Okay, got it. Kabil tayong jacket. Inisip ko na talaga yan, fam, na hindi ako masyado magdadala ng jacket. Dito ako bibili para naman may remembrance tayo. Kahit na Uniqlo and Zara man lang, di ba? Tawid tayo dito sa Zara, baka makita tayong jacket. So, bumili ako ng isang jacket from Uniqlo, tsaka Heattech. O, di ba? Remembrance from Ciao! Hi! Ciao, Bello! Remembrance ng ating Euro trip. Halika, Zara tayo. Ito na kasi, 39 euros. Mas mura pa to kaysa sa Uniqlo na bill natin. Yung Uniqlo, 89. Ito, 39. Zara. Wow, sakto lang. Oh my God. For only 39 euros. Sige na natin to. Try naman natin. Mahaba. Mahaba sa akin. Kaya. Ganda oh. Pero parang pangit sa ganito eh. Mahaba. Ayan, sinuot ko na siya. Sakto malamig pa ngayon sa labas. Ngayon, mission accomplished na tayo. Nakabila tayo ng mga jacket and Heattech dito sa Uniqlo and Zara. Ngayon, babalik na muna tayo ng hotel. Pahinga tayo saglit. Tapos punta tayo sa next stop natin. Time check, 10:56 pa lang ng umaga. O, diba? 11 o'clock pa lang pero parang ang dami na nating nagawa. Anyway, balik muna tayo ng hotel. Okay, here's our bus. Bus 62. Punuan. Wow. Alright, nakababa na ako ng bus. Stop and go lang din sila. Alam niyo yung pinanggalingan natin kanina na area. Yun na yung area ng Trevi Fountain. By the way, yung bus, stop and go. So, credit card lang din itatap mo. Pero kung kakatap mo lang within 100 minutes, pwedeng hindi ka muna mag-tap. Ganun siya. Kapag within the 100 minutes na period, pwedeng wag mo itap. Pero kung lagpas ka na ng 100 minutes, tap ka na ulit. And nakakatuwa talaga yung transportation system dito sa room. Napaka-efficient nung bus. Like, hindi ka na maghahanap pa ng ibang transportation. Tapos, halos lahat ng mga destinations, may malapit na bus stop. Yung tipong sakay ka lang ng bus, pagbaba mo, 3-minute walk lang, 4-minute walk lang. Puro ganun, grabe. Even sa St. Peter's Basilica and Vatican, may malapit na bus stop. So, ganun ka-efficient dito. Tapos, on time. Nakalagay din sa Google. Grabe, sobrang amazing. Anyway, balik na muna tayo ng hotel. Malapit na tayo dito. Okay, dumaan ako dito sa Carrefour. Kuha tayo ng pang-lunch natin dito, fam. May rice dito, 5 euros. Yung risotto, 3.4 euros. May pasta din, mga gulay. Okay, nakabili na ako ng pang-lunch natin, o diba? 5 euros. Tapos mamaya na ulit tayo mag-dine-in sa magandang restaurant. Ganun lang, i-balance natin, fam. Kasi pangatlong araw pa lang natin dito. And ilang days tayo dito sa Europe? 14 days. So we have to manage talaga our expenses. And mas gusto ko din naman to, rice. Rice tayo for lunch. Alam nyo, fam, isa sa mga napansin ko dito, yung mga locals, bumibili sila ng flowers. Oo, sa Carrefour, check out flowers. Tapos siguro din-display nila sa bahay nila. Ang saya naman ng ganun. Parang goals yung ganun na. Teka, punta ako sa labas, bilay kong flowers. Tapos magdi-display ka sa window mo. No? Hashtag goals. Anyway, malapit na tayo sa hotel. Hello. Okay, we're back. Tada ang kinamin natin. And our lunch. Woo. Grabe, alam nyo, fam, sobrang love ko to. Zara na jacket, ang ganda! Nakascore tayo for 39 euros. Magkano yung 39 euros? Convert nga natin. From ano siya, 89 euros. 2,300 pesos. Zara na puffer jacket, o diba? So nice. Anyway, mainit na dito sa room. So tinulit natin ito mamaya pag labas natin. Okay, it's time to eat our lunch. Meron pa akong apple juice, yung binili natin ng isang araw. Tapos, pwede naman pala humingi ng utensils sa Carrefour. Doon sa counter, nagtanong ako. Kasi remember yung risotto natin, walang kutsara. O, ayan, meron sila. Pero, tinidor and knife, walang kutsara. Okay na rin to. Food natin ay Petto di Pollo al Forno.
Ingredients, carne polo, salvia, sale. Ang presyo ay 5 euros. Is makakain tayong rice. Oh. Okay. Ay, hindi pala siya chicken. Ayan ba to? Pork ba to? Let's try. Chicken breast, white meat. Sarap. Hello. Tapos na tayong kumain and ready na tayong lumabas. Time check, it's 2 p.m. na. Ngayon pala ako nakalabas. Dapat mga 1:30 ako lalabas eh. Kaso inayos ko pa yung vlog fam kasi ilang days na tayong walang upload. 3 days na yata. Kaya sinikap ko talagang ayusin yung vlog ngayon. Actually, final review na lang yun. Tapos, final ayos. And then, in-upload na siya sa YouTube. So ngayon, uploading na siya. Anyway, okay lang na late. It's better late than never. Para may mapanood kayo kasi may mga nagdi-DM na rin. Naghahanap na ng vlogs. Yeah, pasensya na kayo fam kasi yan, ganitong busy ako nasa labas. Tapos si editor din syempre. May mga iba rin siyang mga errands. Kaya, challenge. But yeah, okay lang. Everything's good. Lalabas na tayo. We're gonna go to the Colosseum. Magbabas ng ulit tayo. Colosseum. Ang tawag dito ay Colosseo. Okay, pababa na ako. Alam niyo fam, aga natin umalis kanina, diba? Ang dilim dito kanina madaling araw. Hindi ako lumilingon, naglalakad ako dito. Kung ganun lang ako. Medyo natakot ako ngayon na madaling araw. Hindi ko na lang vlog kasi nga natatakot na ako tapos magva-vlog pa ako, diba? Hindi, mamaya may makita pa tayo sa vlog. Hindi na ako nag-vlog kasi nga natatakot ako kanina. Let's go! Magbabas ulit tayo. Favorite na. Maglalakad tayo going to the bus stop. 6-minute walk. Tapos bus to Colosseo. And since naka more than 100 minutes na tayong sumakay ng bus, tatap na ulit tayo. Wow, ang daming kumakain fam sa Alfresco. Kasi it's a Sunday. Ganito siya pag Sunday. Kaya ang daming tao. Wow, puno. Oras na ba? Alas 2? Past 2? So ganito siguro pag Sunday. Lumalabas talaga sila. And kumakain. We're back at Piazza Navona. Ang daming tao. Wow. Dito tayo. So dito tayo sasakay ng bus. Alam nyo, sabi nung guard pala kanina sa Vatican, sabi niya, bantayan ko daw yung bag ko. Kasi daw may mga pickpockets. So, kasi diba, pumasok tayo ng security, tapos nakita niya yung bag ko. Sabi niya, bantayan mo yung bag mo. Noong una hindi ko narinig, sabi ko, what? Tapos inulit niya, bantayan mo yung bag mo, pickpockets, ganun. Anyway, nakanan na tayo dito. Okay, nandito na tayo sa Colosseo. Maghahanap lang tayo ng spot kung saan tayo pwedeng pumuesto para makapag-picture. And also, mag-share ako ng some facts about the Colosseo. So, hanap tayo ng spot dito. Ayan na siya, oh. Wow, ang ganda. Oh my God. Goosebumps, malala. Alright, so nakakuha tayo ng isang magandang spot dito sa Colosseo. Alam nyo, inikot ko talaga siya. Kabila tayo bumaba ng bus and naghanap talaga ako ng spot kung saan maganda mag-take ng video and photo. Alam nyo kung paano ako nakahanap ng spot? Nagtingin-tingin lang ako sa paligid saan yung may maraming tao. Kasi for sure, kapag maraming tao, ibig sabihin, dito sila nagkukuha na ng mga pictures and videos nila ng Colosseo. And true enough, pagkita ko and pag-set up ko ng camera, ayan. Yan ang background natin, ang Colosseo, ang ganda. So mamaya pakita ko sa inyo kung paano tayo umakyat. But for now, I'm going to give you some fun facts about the Colosseo or Colosseum. So ang Colosseum ay isang UNESCO World Heritage Site dito sa Roma, Italia. And it is considered as one of the greatest architectural achievements of the Roman Empire. And alam nyo, isa rin ito sa mga pinaka-visited tourist spots dito sa Rome. Another fact, ito nung nalaman ko ito, medyo nalungkot ako kasi ito pala yung history niya. Alam nyo ba na ang Colosseum was actually built by tens of thousands of Jewish slaves na dinala dito sa Roma by Emperor Vespasian. After ito nung nagkaroon ng gera, no, yung mga Jewish people and the Roman Empire. And sa dami ng Jewish people na ginamit dito para mapatayo itong Colosseum, it took 10 years pa rin para mabuo. And alam nyo fam, nabuo itong Colosseum noong 80 AD, making the building 1,937 years. Grabe, sobrang tagal na fam. Sipin nyo yung 37 years old nga, ang tagal na eh. Ano pa yung dagdagan mo pa ng 1,900 years? Oh my God, di ko na ma-imagine ilang panahon na ang lumipas. Pero nandito pa rin ang Colosseo. Although marami ng beses na nagiba ito, nasira ng fire, earthquake, calamities. Pero nire-restore ito ng Rome kasi nga this is a heritage site and also sa tagal na nito dito.
talagang pangangalagaan nila to. So itong Colosseum ay may tinatawag na hypogeum. Yung hypogeum, ito yung nasa ilalim niya or underground. And doon nakalagay yung mga gladiators, mga animals. And napanood natin to sa movies, di ba? Yung gladiator movie na maakyat yung mga gladiators from the underground or hypogeum. Tapos doon sila naglalaban-laban. So yung underground yan, yan yung hypogeum na tinatawag. Kung papasok kayo sa loob, makikita nyo yung mga hypogeum or yung mga lagusan papunta doon sa hypogeum or underground. Grabe, isipin nyo pa lang na 1937 years old na itong building na ito. Sobrang nakakamangha. Nung una ko siyang nakita, fam, as in, bagsak talaga yung jaw mo. Like, wow, this is the Colosseo. For others, this might be just a typical old building, pero iba pa rin pala talaga siya pag nakita mo. Akala ko nga ma-underwhelm ako eh. Sabi ko, baka it's like an old building lang, ganyan. Pero nung nakita ko na siya in person, my God, napakaganda pala talaga niya. So yeah, those are the fun facts about the Colosseo. May entrance tickets din dito, fam. Pwede kayong bumili ng mga tickets in advance para makapasok kayo. May mga options din na mag-hire ng tour guide na magtutour sa inyo sa loob. Pero I heard kapag first Sunday of the month, libre daw ang entrance fee sa Colosseo. And pakita ko rin sa inyo paano ako nakaakyat dito sa secret spot na ito or the not so secret spot na ito. So ito yung spot, fam, oh. Diyan ako tumayo, malapit sa puno. And ito yung Colosseo. Para makaakyat dito, dito lang kayo dadaan. Pakita ko sa inyo. Ito tayo. Yan, dito. Parang may maliit na daanan dito. Yan, ito. So dito lang kayo aakyat para makarating doon. Yan na, pababa na tayo. Diba, ganun lang, fam. So tara, punta tayo doon banda. Ay, nakalimutan ko palang i-share kanina. Nasa bus ako, papunta dito. Merong Pinoy na parang taga dito siya. Nung nag-stop yung bus, sabi niya, eh na yung magnanakaw, ayan na. Tapos, sumakay yung babae. Ang ganda pa naman. So, parang kilala nila na magnanakaw daw yun kasi parang isang grupo yung mga yun. Nagulat ako kasi hindi ako makapaniwala na pickpocketer yun. Ang ganda. Yung ganda parang yung ganda ni Paris Hilton. Ganon yung itsura, tapos pickpocket. Anyway, share ko lang. Ito siya sa malapitan. I-zoom natin. Grabe, nakaka-goosebumps, no? Isipin nyo, ilang daan taon na nakalipas, tapos nakatayo pa rin siya. Ayan yung sinasabi kong nag-aalok-alok ng mga bracelet. Oh. Give me your hand daw. Ayan siya. Anyway, nagpipicture lang ulit ako dito sa baba. Fam, ito na yung sinasabi ko, yung susuotan ka ng bracelet. Ayan, may nasuotan na siya ng bracelet. Ayan, oh. If you're using the metro, ito lang ang metro station, fam. Colosseo Metro Station. Pag bumaba kayo dyan, ito na yung Colosseo. Oh, di ba? Yan ay kung magme-metro kayo. Pero kung magbabas, marami namang bus stop sa paligid nitong Colosseo. Okay, fam, time check. It's 4 p.m. na. 11 p.m. na Manila time. And let's go to our next stop, the Trevi Fountain. Para baka rami-rami pa tayo sa araw na to. Although I heard yung Trevi Fountain, maganda daw siyang puntahan early in the morning din. Tulad nung ginawa natin sa St. Peter's Basilica. Kasi pag ganito daw, sobrang dami ng tao. But anyway, puntahan na rin natin. Ganito ako mag-search, fam, oh. Diba Google Maps? Dito sa search here, type nyo lang Trevi Fountain. Ayan. Tapos, click nyo lang tong directions. Ayan, lalabas na yung public transport. So, ito yung mga options ninyo, fam. Yan, susundan nyo lang yan. Dito sa Colosseo, fam, sa labas, ang dami rin nag-aalok ng mga bracelet. Usually yung mga ganyan na taga Senegal. At maaari pag ganun, iwasan nyo na lang para hindi kayo ma-scam. Okay, lakad na tayo. Kababa na ako ng bus. Lalakad na tayo, fam, going to Trevi Fountain. It's a Sunday, kaya feeling ko maraming tao talaga. Sinusundan ko lang yung Google Maps. Ayan, mga mabilihan ng pasalubong dito. Malapit na tayo, parang natatanaw ko na siya. And we're here na sa Trevi Fountain. And oh my God, ang daming tao. Pero napakalinaw pala talaga ng tubig niya.
Okay fam, this is the best that I can do dito sa Trevi Fountain. Di na tayo pipila doon kasi ang haba ng pila. Pag pumila pa tayo dyan, mauubos yung oras natin para makapasok dito sa Trevi Fountain. So bigyan ko kayo ng some facts about the Trevi Fountain. Number 1, it was built 2,000 years ago na pala. Number 2, yung Trevi Fountain, ang meaning niya sa Italian, ang tree ay tre, tapos via is street or road. So Trevi, ibig sabihin fountain of the three roads. So may tatlong roads dito sa Trevi Fountain. And nagme-meet sila dito sa pinaka-fountain mismo. Kaya Trevi or Trevia, Trevi Fountain. Tapos alam nyo, maraming nagbabato dito ng coins. Yung iba nga kine-credit card daw, 'di ba? So, lahat daw ng money na nako-collect dito ay dinodonate sa charity. Tapos yung mga tao dito, pag nakapasok sa Trevi Fountain, nagto-throw sila ng coins. So may 3 possible results yung pagto-throw mo ng coin. Pag nag-throw ka ng isang coin, ibig sabihin makakabalik ka daw ng safe dito sa Rome. Pangalawa naman, kung magtapon ka ng 2 coins, ibig sabihin makakabalik ka ng safe dito sa Rome and you will fall in love. And pangatlo naman, kung 3 coins ang ito-throw mo, ibig sabihin nun makakabalik ka ng safe sa Rome, you will fall in love, and you will get married. So yun yung 3 possibilities na pwedeng mangyari sa inyo pag nag-throw kayo ng coins dito sa Trevi Fountain. Ayan fam, ganyan po karami ang tao ngayon dito sa Trevi Fountain. Ayan yung pila, ang haba oh. Because it's a Sunday, mas marami yung pumupunta ngayon. Ayan, ang Trevi Fountain. Now, mag-try naman tayo ng gelato kasi sabi masarap daw ang gelato dito sa Rome. So, we should try, di ba? Ito tayo mag-try. Don Nino. Ayan o. Pistachio, tapos Nutella, and menta. Tiramisu. Next level ang gelato dito. 3 flavors. Tapos may pistachio na macarons. Okay, got our gelato. Marami rin nag-recommend nito. Kumain daw ng gelato dito. I mean, sa mga blog posts. Kasi sabi nyo masarap daw. Okay, let's try it. Ay, ang sarap. Ano yung natikman ko? Tiramisu yata. Ang sarap. Wow. So good. Like, 10 out of 10. Pero ay mas safe fam ha. Ito na yata ang pinakamahal na gelato na kain ko. 12 euros. Mahal. Sige na. Grabe, mahal dito, no? Well, tapat naman kasi ng Trevi Fountain. Hindi ko ma-imagine magkano kinikita ng store na to, no? Kasi sobrang dami ng turistang pupunta dito. Okay, lakad na tayo pabalik. Alam niyo yung hotel nga natin sa Piazza Navona area. Malapit lang siya sa Trevi Fountain. Sinearch ko sa Google. 18-minute walk from here. Kaya natin yan. Pag ako naglakad dyan, siguro mga 25 minutes. But yeah, okay lang yan. Lakarin natin. Kasi nag-ice cream tayo. Tala, maglakad tayo pabalik ng hotel. Tignan niyo yung dinadaanan natin. Like a square. Ang ganda. Oh. Dami ring mga cute dogs dito. Nakita ko kahapon kamukha ni Sasuke. Mahilig sila sa mga maliliit na dogs dito. Hanggang dito, puro cobblestones, no? Ganito rin kaya sa Barcelona and Switzerland and Paris. I heard puro ganito raw sa Europe eh. Ay, ang ganda ng bilihan ng pasalubong. Ang dami. Sabi tayo, may sasakyan. Ito, mga shopping pa rin dito. Tignan nyo, ang ganda pa mo, nadaanan ko lang. Ito daw ay ang Palazzo Montecitorio, Chamber of Deputies, designed by Bernini. Si Bernini, sobrang famous talaga niya dito sa Italy, no? O sa Roma. Ang ganda ng mga ganito nila. Minsan maganda rin talaga naglalakad ka, no? Kasi marami ka makikita. Yan, meron silang DHL dito. Starbucks. Fam, Lamborghini. Ang ganda. Dito siya sa Calefi. Mahal siguro yan. I'm not sure. Diretso tayo. Ito na daanan ko lang fam. Al Antico Vinaio Firenze. Sikat kaya to kasi haba ng pila eh. Para siyang tinapay na may palaman. Yung sa kabila pa oh. Alam nyo, sinearch ko sa Google tong Al Antico Vinaio. Lumabas yung Instagram nila. 906,000 followers on Instagram. Almost 1 million followers. So sikat talaga siya. Cute ng dago. Hi! Sige na nga fam, try na natin to. Kasi sikat pala siya. Nandito na tayo. Tignan ko yung menu nila. La numero 1, ayun o, 10 euros, 12 euros. Ano siya, parang meat na may tinapay, ganyan. Nalalakihan ba to? Ay, hindi nakiklik yung ano. Ayan, ayan o, parang ganyan siya. Try natin. Ito na rin yung dinner natin. Ito yata yung owner o. Ayan yung mga ingredients nila o.
La numero 1. Okay, sure. Okay. Thank you so much. Thank you. Su italiana, sono 23? Perfetto. Italiane le regole 2, tutto. Here's our order. Naku pa, medyo madilim na. Anong oras na ba? 5:41 na. Lapit na pong magdilim. Ito na yung order natin, la numero 1. Ang laki, hindi ko mauubos to. Anyway, yung kalahati tabi natin, breakfast natin, di ba? Tingnan nyo kung gaano kalaki, oh. Isang buong mukha ko. Doon tayo kumain sa hotel, malapit naman na tayo, 11-minute walk na lang. Tignan nyo naman yung ano natin, nakakatawa, ang laki. Para tayo may hawak na folder. Sobrang laki. Anyway, lakad na tayo pabalik. Ito na ang ating nilalakad. Ay, may isi-share pala ako. Sabi nung reception lady sa hotel, kapag babati ka daw, diba sabi ko, kasi parang buha ko nung biskwit nun. Tapos nung nagbabay na ako, sabi ko, ciao, ganyan. Ang sabi niya, mas okay daw sabihin na ciao, Bella, pag babae, and ciao bello pag lalaki. So ciao bella, ciao bello. Ibig sabihin nun, bye or hi, handsome, hi beautiful, bye beautiful, ganon. Kaya pala yung sa La Casa de Papel, di ba? Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Dito ciao bello, ciao bella. Malapit na tayo fam, pagkaliwa natin dito, Piazza Navona na. May McDonald's pa lang malapit dito. Ayun. Yun, nakabalik na tayo sa ating area, ang Piazza Navona. Diyan na tayo pagpasok dyan, o diba? Kayang-kayang lakarin from Trevi Fountain. O ito, libreng tubig pag ganyan. Tapos high quality daw. Malinis, masarap. And malamig. Ang ganda talaga ng mga restaurants dito sa Piazza Navona, no? Tapos ayan, dami pang heater. Kasi malamig-lamig pa. Okay, we're finally back sa ating hotel room. Grabe. Haba na nilakad natin. Ilang araw pa lang tayo dito sa Europe na challenge na ang mga paa natin sa paglalakad. Grabe. Alas 6 na ng gabi ngayon. And sakto lang, no? Sakto lang ang balik natin kasi mag-aayos na rin ako ng gamit dahil tomorrow ay lilipad na tayo pa Barcelona. And ang aga ng flight natin, yun ako akong flight is 7 a.m. Sinadya ko talaga yun para may time pa tayong maglibot sa Barcelona sa hapon bago tayo mag-start ng tour the day after tomorrow, no? So, ayun lang fam for our vlog today. Sana nag-enjoy kayo sa mga pinuntahan natin. I know, marami pang mga tourist spots na hindi tayo na-cover dito sa room. It's something to look forward to. No, na makabalik tayo dito at puntahan naman natin yung mga ibang tourist spots dito. So for now, i-end ko na muna itong vlog. Mamaya na ako kakain kasi kakain ko lang ng ice cream. Tatabi ko na lang muna yung tinapay na nabili natin. Balikan ko kayo bukas. Or sa breakfast, makikita nyo naman pag kinain natin siya. So yan ang magiging breakfast natin, yung kalahati. Yun yung magiging dinner natin for tonight. So ayun, mag-aayos na ako ng gamit. Although konti lang naman yung aayusin ko. Kasi maayos naman yung gamit. And yeah. Tomorrow, we're gonna leave early. 4 a.m. alis na tayo dito. Para around 5 a.m. nasa airport na tayo kasi 7 a.m. yung biyahe natin. According naman sa airlines, nag-email sa akin, be at the airport at least 2 hours before the flight. Pero agahan ko na rin, no? Kasi hindi tayo sure. Yun. So, ayun lang fam. Sana nag-enjoy kayo sa vlog. Again, dream come true na makapunta tayo sa St. Peter's Basilica, Vatican. Dream come true talaga. I'm so happy na napuntaan natin siya. And yeah, sinama ko kayo sa mga prayers ko, no? So, ayan, gagabayan tayo ni Lord sa ating journey. So, ayan, hopefully, mag-grant ni Lord ang ating mga wish and mga gustong mangyari sa buhay na. So, ayan fam, bago ko i-end itong vlog, please follow nyo ako sa aking mga social media accounts, JM Banquisio sa Facebook, at JM Banquisio sa Instagram, and at JM Banquisio _ sa TikTok. Kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman, and subscribe kayo sa channel ko. Baka nakakalimutan nyo lang mag-subscribe, and hit that notification bell para manonotify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. So maraming salamat sa panonood ng vlog na ito, and I'll see you on the next Europe vlog. Bye! Good night! Close to the sun.